Hi guys, magandang buhay! Kamusta po kayo? Ako bali ika-4 na araw na nga simula ng pinag-bedrest ako ng OB ko. Kaya naman si Mister ay minabuti rin niyang mag-leave sa trabaho. Nang sa gayon nga ay meron akong maaasahan at makakasama dito. Siya na nga rin ang nag-aasikaso at naghahatid kay ate sa school. Kaya naman itong si ate pagkadating agad nila ng school ay pinakita agad sa akin itong notes nila sa science. Nakasanayan na nga rin talaga niya na every time nga na may natatapos o may ginagawa silang output sa school ay ibinibida niya agad sa amin. At naa-attest niya naman talaga, alam kong nakikinig siya sa klase niya kasi nakukuha niya rin ito ng tama. Pero gayon pa man, kailangan pa rin ng follow-up dito sa bahay kasi yun naman talaga ang tunay na quality education. Yung turo sa eskwela, tapos follow-up ng magulang sa bahay. Bago nga din sila umuwi kanina, ay dumaan na rin si Papa at bumili ng merienda. Ine-request ko talaga sa kanya na bilhan ako nitong bilo-bilo na ube. Mura lang siya, sa halagang 25 pesos ay matitikman mo na. Simula nga din nung in-advise akong mag-bedrest ay dito na kami na malagi sa sala. Paano ba naman, iniiwasan din namin yung pag-akyat baba talaga sa hagdan. Siguro factor din yun kaya ako natagtag. Medyo maselan nga itong second pregnancy ko. Siguro dahil sa baby boy siya. Kasi nung nagbuntis ako sa firstborn ko kay Ate Ella, hindi naman ako ganito kaselan. Nakukuha ko pa nga bumiyahe noon, umuwi kami ng Leyte. Kasi noong time na buntis ako, ayun yun yung time na nagpakasal kami kasi bakasyon. Pero gayon pa man, iba-iba lang talaga siguro ang pregnancy journey ng bawat babae. At dahil buhay nga din ng anak natin yung nakasalalay, mas mainam na yung sundin natin yung expert. Pero sincerely speaking, mahirap para sa akin yung pinagdadaanan ko. Kasi alam ko nakokompromise ko yung kalusugan ng baby ko. Pero gusto ko rin talaga yung tututuro kasi namimiss ko rin yung mga estudyante ko, mga katrabaho ko. Pero nakakaya kong lahat ng yon kasi meron ako dito yung mag-ama ko, lalo na yung mister ko, na todo suporta sa akin. Never niyang pinaramdam sa akin o sa amin ng anak ko na pabigat kami, na nahihirapan siya o napapagod siya. Pero alam kong napapagod siya kasi kita ko naman sa pagtulog niya sa gabi, siya yung late na natutulog, nag-aasikaso ng lahat, gigising ng maaga para gumayak ng mga kailangan, sa pagkain, lahat-lahat siya. Kaya nga naman, tunay ngang napaka-bless ng isang babae na makatagpo ka dito sa mundong ibabaw ng isang tunay na mapagmahal na asawa na siyang kakalinga sa'yo sa oras na higit na ikaw ay nangangailangan ng tulong niya at katuwang sa buhay. Yung tipong hindi siya yung dagdag stress mo o mga alalahanin mo kasi alam mo, maaasahan mo siya. At ganun nga din siguro kapag magulang na tayo. Walang salitang pagod na ako para sa pamilya, lahat kakayanin. Kayang tiisin, lalong-lalo na kung buhay ng anak natin yung nakasalalay. Kaya sa mga kapwa nanay ko na halos ganito din yung pinagdadaanan tulad ng sa akin, hirap din sa kanilang pagbubuntis, tiwala lang po. Dahil siguro hindi naman ibinigay sa atin ni God yung mga ganitong pagsubok kung hindi natin kakayanin. Patuloy lang tayong manalig at magdasal na meron siyang magandang plano para sa atin. At sa mga followers natin dito, maraming salamat po. Nababasa ko lahat ng komento ninyo at napakalaking bagay po sa akin, sa amin. Sobrang thankful po ako dahil isinasali nyo kami sa inyong mga prayers. Hiling ko rin po ay sana'y maging okay kami pareho ni baby at pakaraos kami. Ayun lang, hanggang dito lang po muna. Stay safe and be kind!